What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today ang video natin is all about another airdrop opportunity. So ang pangalan ng project is si DeFi. So guys, si DeFi isa siyang Web3 super app and the world's first Web3 antivirus. So yung listing ng kanilang token is happening this January 31, no? So malapit-lapit na and few days na lang siya. So if magkakaroon tayo ng airdrop, hindi natin alam, pero meron silang reward system and yun yung explore natin right now. So head over tayo sa kanilang website. So ang gagawin nyo lang dito is kukonect lang kayo and gagamitin yung link ko sa baba, kasi kapag hindi nyo ginamit yung link ko, hindi kayo makakasali. So kapag wala kayong referral code, hindi kayo makakasali dito kay DeFi. So basically, para siyang si Debunk na parang mas, ano siya, no? Basically, pang monitor siya ng wallet and pwede mong check dito mismo yung wallet mo if medyo may mga potential risk ka, no? And guys, ang una nating explore sa kanila is itong feature nila na progress. So pagka login nyo ay nakakonect na kayo gamit yung link ko sa baba, punta kayo dito sa progress tab. Tapos pagpunta nyo dyan, may makikita kayo dito na badges. Ito, so you can see your achievements. So click nyo lang yan, check eligibility, tapos parang automatic na siya kung saan ka mag-eligible, pwede mo siyang i-claim. Or pwede mong click nung explore all, then makikita mo dyan kung saan ka eligible. As you can see, meron akong early adopter, verified user. So shrimp lang ako guys. So para maging turtle ka, no, or maklaim mo tong turtle na achievement is kailangan meron kang holdings na total na around 1,000. So dati meron ako pero hindi ko na-claim. So hindi ko kasi alam na meron palang ganito si D.Fi or si DeFi. So recently ko lang din nalaman na may mga ganito silang bagong feature. So meron din silang multi-chain pioneer, multi-chain adventurer. So siguro pagka may mga iba pa nagawa dito, no, pwede nyo siyang i-claim. So explore nyo na lang siya. So going back dito sa kanilang progress bar, meron pa tayong makikita dito na daily reward. So as you can see, every 8 AM sila guys nag-reset. So click lang natin to. So wala kang gas fee na babayaran. And as you can see, 8 AM yung next nito ulit. So may XP ka na nakukuha. As you can see, ito yung total XP ko pa lang is 2,300 pa lang. So mababa pa yan. And sa leaderboard, pang 148k ako. So mababa lang yan. And yung days ko guys sa DeFi is 161 na. So medyo matagal na ako dito. Pero yun nga, medyo hindi ko kasi ito na-explore recently kasi tinamad kami dito kasi parang medyo na-off kami kay DeFi kasi puro sila pre-sale dati and wala silang balita about sa mga possible airdrop. So hindi namin siya grenade. Pero yun nga, nagulat kami, malapit na yung token listing nila sa Bybit. Kaya yun, in-explore namin siya ulit ngayon. And then guys, meron silang referral katulad nung sa akin. So kapag nakapasok kayo gamit yung account ko, pwede kayong mag-invite ng mga friends nyo gamit yung mismong referral nyo. As you can see, meron lang akong 20 invites dito sa aking referral. So kapag naubos yan, I think 1 week pa ulit bago siya mag-replenish ulit, no. So ito na na-invite ko dati. So medyo matagal na nga, no. Ayan, 2023 pa nung bandang mga August ata, no guys. August ata to 08, di ba tama? So next nating explore guys is yung kanilang quest system. So hindi ko to alam and ngayon ko lang din siya nakita. So pag click mo to, mapupunta ka dito sa quest nila. So ito yung quest dashboard. Tapos makikita nyo meron daw silang available na task na 62 and 0 pa yung progress ko. So wala pa ako nagagawa. So unang gagawin is verify your Twitter. So pag click natin to guys, may lalabas na parang prompt. And as you can see, do not revoke this authorization from Twitter settings until the end of the quest or you will lose part of your score. So kapag ka ka dito, verify ka ng Twitter mo and nag-authorize ka, wag mo daw muna i-revoke to hanggat di pa tapos yung kanilang quest. So hindi ko muna yan gagawin and gagawin ko na lang siya behind the scenes. So hindi ko na siya papakita lahat sa inyo kasi as you can see, straightforward naman yung mga instructions nila dito. So day 1, ito, verify your Twitter. Day 2, so pwede siyang gawin sabay-sabay guys. Hindi siya dapat talagang specific na ito ngayon, ito bukas. So kahit ano dyan. And then pwede mong click to para makita mo yung week 2 task, week 3, and then hanggang week 4. So hindi ko sure kung hanggang kailan ito magra-run yung kanilang mismong quest. So wala akong makita ng details, no. So as much as possible, gawin na lang natin ito ng mas maaga. So mamaya after ko mag-record, gagawin ko na itong mga video na to or mga quest na to. So next natin guys na pwedeng explore is yung scanner. So as you can see, pag click mo tong scanner, pwede kang mag-search yung mga contract addresses. Although meron na sila dito mga given, no. Ayan, mga contract addresses. Tapos manually, pwede ka mag-input dito. Ayan, pwedeng NFT address, token address, pwede ring token name. Siguro kapag sikat yung token, madali na lang mga research. Project name pwede rin. So meron sila mga sample. So try natin click itong si Pepe. So pag click mo si Pepe, makikita niya, I mean i-analyze niya yon yung contract ni Pepe. Tapos makikita niya meron siyang score.
So as you can see, 100 yung score niya. So kapag ka mababa yan, may mga nakalagay dito na dump risk, blacklisting, transfer limit. So chine-check niya yung mga mismong construction na mismong construct address, kung paano yung code niya nag-construct. So meron kasing mga contract address na prone sa rug pull. So doon mo makikita sa scanner. So meron din tayo susunod na feature which is yung shield. So makikita mo, ito yung address ko. So select natin yan. So as you can see, ito yung mismong address ko and ang wallet health ko is high risk. So score ko is 44%. So mababa siya. So bakit nga ba? Kasi madalas ako dati tumalpak and sumali sa mga play to earn games and marami ako mga approval na mga ina-approve. Pero yun nga, karamihan ng mga ina-approve ko naman sa kanila is mga token permissions naman nila. So wala naman silang permission sa USDC ko, USDT, BNB, Ethereum, or kahit ano pang mga legit na tokens na hawak ko. So karaniwan sa mga play to earn na ina-approve ko kasi syempre na-scan din siya dito ni DeFi. So nakikita niya na sobrang dami ko. So pag click nyo yan, all contracts, pwede mong filter. So high risk, punta ka dyan. So makikita mo may mga high risk akong na-approve. Ayan, so NFT, so market, NG, marketplace, so mga ano yan, contract na kailangan ng permission. So as you can see, 2021 pa iba dito, napakatagal na. Yun yung days na puro play to earn ang ginagawa. Medium risk, low risk, and informational. So kayo nang bahala mag-explore and kayo nang bahala guys kung i-revoke nyo siya para mas safe kayo. Pero sa akin makikita nyo naman, although high risk ako, total risk exposure ko lang is $0.0087 kasi guys wala naman akong approval sa high risk or sa mga medium risk na about sa USDC. So karamihan ng mga approvals ko nga is mga shitcoins, mga token na mga play to earn and mga NFT na play to earn. So additionally, pwede natin explore yung kanilang transaction tools which has send and swap features. So kapag send, very straightforward, magsisend ka ng token. So select mo yung token, tapos recipient, pwede mong enter yung domain ID nila. For example, corenft.eth. Ayan. So sarili ko yan. So recipient. And then, pwede ka namang mag-input na manually ng mismong contract address or wallet address. So NFT, pwede ka rin mag-send pero unfortunately, coming soon pa lang to. So magandang feature to kasi hindi ka na pupunta sa mga marketplace like OpenSea, Tofu NFT para mag-send ng mga NFTs. So pwede gamitin mo si DeFi. Pero syempre, para mas safe, madalas ko pa rin ginagamit yung kilala which is si OpenSea and Tofu NFT. Then next guys, ito nga yung swap. So pag i-swap ka lang dito, so as you can see, pwede ka mamili ng network and unfortunately, konti pa lang yung kanilang supported networks. Meron pa lang silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 chains pa lang tong supported nila pero pero wait natin, baka sa susunod, lalo na kapag nag-release na sila ng token, baka mas maging available na ibang chains. So maganda explore nyo rin to kasi pagka nagkaroon sila ng airdrop, potential airdrop lang naman and speculation lang, baka tignan nila if nag-swap ka. So baka may baka kasama sa criteria kapag ginamit mo yung swap ni DeFi. So additionally, last na to, meron silang launchpad dito. So hindi pa to nangyayari or hindi pa to live kasi ang kailangan nila dito is yung DeFi token nila and magli-list pa lang to sa January 31. So sa launchpad nila, kailangan mo daw mag-stake ng DeFi para mag-participate sa mga launchpads nila. So if gusto mong kumuha ng notifications about dito sa kanilang mga launchpad or mga project na ila-launch nila sa kanilang launchpad, pwede mong ilagay email mo dito and click mo lang yung continue. So I think guys, yun lang muna para kay DeFi. So sasama ko to sa grind list ko kasi everyday ako mag-check ng quest and magde-daily login ako. So follow nyo yung mismong Twitter nila, ililink ko sa ating description. So para hindi kayo ma-lost or ma-scam ng ibang mga DeFi at Twitter accounts. Kasi ito guys, ito yung legit. So meron siyang 236k followers right now. So yun nga, paalala ko ulit, magkakaroon sila ng token listing this January 31. So if ever may mga clarifications kayo, questions, ganyan, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. If ever may mga tanong naman kayo sa akin, pwede nyo akong i-reach out privately via DM dito sa ating Facebook and sa TikTok. Yun lang guys and see you sa ating next video.